Huwag po tayong magpadaya. Hindi po nakikita sa appearances. Hindi po nakikita sa bilang na ang isang kapag sila ay marami, wag po nating isipin na nasa tama na sila lahat dahil binabatay natin yung tama, binabatay natin yung katotohanan sa dami ng mga gumagawa. Huwag po tayong magpadaya. At ang mga Kristiyano po, yung nasa tama, yung nasa totoo, palagi po tayong ma-outnumbered. Kaya kung nasa isip po natin yon na magiging masaya lang tayo dahil marami, o magiging masaya lang tayo dahil ang laki ng mga simbahan natin, o ang gaganda ng mga simbahan natin, huwag po tayong magpadaya. Dahil hindi po yun ang batayan ng kung talaga ba tayo ay nasa katotohanan o tayo ay nasa tama. May kasabihan tayo na naririnig natin, beauty is in the eye of the beholder. Ano ba ibig sabihin nun? Yung misis nyo, ang tingin nyo, Miss Universe. Kung meron manalo, sabi nila, si Pia Wurzbach daw ang Miss Universe. Hindi po totoo yun. Kaya merong mga asawang lalaki na sabi nila ang Miss Universe ay yung kanilang asawang babae. Diba, yan ba sinasabi ni Brother Danny? Ikaw ang Miss Universe. Ikaw ang Miss Universe. Kaya, depende kung paano po tayo tumingin. Dahil sa iba, maganda. Sa iba, hindi maganda. Ang tanong, bakit kaya? Kaya yung kasabihan na rin na yan, ay binago ko. Deity is in the eye of the beholder. Yung posisyon ng ating Panginoong Hesus, yung iba nakikita nila, yung iba hindi nila nakikita. Kaya ang tanong, bakit ganun? Iisa lang naman yung tinitignan natin. Iisa lang naman yung mata na ating pinangtitingin. Pero sa iba, ay hindi sila ganun ang pagtanaw nila. Kaya ang pinaka-pag-iisipan po nating mensahe na ito ay, bakit ganun? Ano ang meron sa iba na wala tayo? Ano ang meron tayo na wala sa iba? Saan galing yung definition? Saan galing yung interpretasyon? At alam natin na ang banal na kasulatan, sa kabila ng ating kahinaan, alam natin na ang banal na kasulatan, iisa lang ang tinutumbok na katotohanan. Iisa lang ang definition na gustong
sabihin ng Diyos kapag binabasa natin ang banal na kasulatan. Kaya dapat yung appetite natin sa pagbabasa ng kanyang banal na kasulatan ay mas dumadami, mas gumagana yung appetite natin kasi didiskubrihin natin ano ba yung isang interpretasyon. Ano ba yung isang definition na ito ang binaback-upan ng Panginoon Diyos. Kaya magkakaroon tayo ng interes. Kapag tinitignan ng Panginoon Diyos o kapag naririnig nila ang pangalan ng Panginoong Jesus, magmula pa po noong 325 AD, 1,700 years ago, ay meron na silang interpretasyon, meron na silang definition, meron silang ginamit na mata. At kapag tinitignan nila ang Panginoong Jesus, ay nakikita nila yung tamang posisyon ng ating Panginoon. Yung pagkaka-enthroned sa Kanya. Magmula pa noon ay walang ulap na nakatakip. Parang tagtinignan natin ang kalangitan, makikita natin ang wala man lang kaulap-ulap at ang tingin nila sa ating Panginoong Jesus magmula pa noong 325 na nagkaroon po ng pagpupulong ang mga ninuno natin na mga mananampalataya at sabi nila dito sa kanilang pagpupulong, I believe in one God, yung Nicene Creed, the Father Almighty, maker of heaven and earth, of all things visible, invisible. I believe in one Lord, Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father before all ages, God from God, light from light, true God from true God, begotten, not made, consubstantial with the Father. Through Him, all things were made for us men, and for our salvation. He came down from heaven, and by the Holy Spirit was incarnate, the Virgin Mary, and became man for our sake. He was crucified under the Pontius Pilate. He suffered death and was buried, and rose again on the third day in accordance with the Scripture. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and His kingdom will have no end. I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is adored and glorified, who has spoken through the prophets. I believe in one holy Catholic and Apostolic Church. I confess one baptism for the forgiveness of sins, and I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come again. Noon pa yan, nakikita na nila yung proper interpretation. Yung perception ng mga tao noon ay they saw Jesus as He is. Kaya ang tanong, saan galing yung perception na nakita nung 1,700 years ago? Ano yung
divine perception na meron sila. Ano yung divine interpretation na meron sila. Yung kanilang divine na definition na meron sila. At ang nawa, itong divine interpretation na ito, divine perception, huwag na huwag nating kakalimutan. Ano ba yung tinutukoy ni Major? 1,700 years ago, hindi po nila inimbento yung kanilang nakita. Sabi po sa John 1:1, nang pasimula, siya ang salita. At ang salita ay sumasa Diyos, at ang salita ay Diyos. Ang salita daw ay Diyos. Napakadirekta, napakalinaw na sinabi na kung tayo man ay nabasa natin ito at meron tayong divine interpretation na binigay ng Diyos sa atin, isa lang din ang magiging conclusion natin, na ang salita ay Diyos. At sinabi sa verse 14, at nagkatawang tao ang salita at tumahan sa gitna natin. Kinatas po nila ito at iisa lang po ang nakuha nilang katas, yung tamang pagkilala sa Panginoon. Ito ang nagpakita sa Panginoong Diyos, nagpakita sa ating Panginoon kung ano talaga ang kanyang posisyon. Hindi ito inimbento. At ito pa sa Isaiah 9:6. Ito rin yung kanilang pinagbatayan ng tamang posisyon ng ating Panginoon. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata. Isipin kagad natin, sino yung bata na ipinanganak? Sino yung tinutukoy dito na nagdala ng 9 months at siya ay ipinanganak? Merong isang bata at ito ay nakasulat pa lang sa Isaiah mga lagpas na 400 taon pa bago nangyari. Pero ito na ay nakatala na merong mangyayari sa darating na future. At sabi, merong isang bata na ipapanganak. Ang kanyang pangalan ay tatawaging Kamangha-mangha. Itong bata na ito, he will be wonderful. Itong bata na ito na ipapanganak ay noon pa lang sa Isaiah 9:6, 400 years ago, gusto nang ipakita sa atin ang sinasabi na siya ang makapangyarihang Diyos. At nawa, sa pagbasa natin ng Isaiah 9:6, ay magkakaroon din tayo ng isang conclusion. Ito pa yung binasa nila sa 1 John 5:20. Ang sabi dito, nalalaman ba natin? Nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo'y binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo'y nasa Kanya na totoo. Sa makatuwid ay sa Kanyang anak na si Jesucristo. Ano yung sinabi dyan? Emphasis natin, ito ang tunay na Diyos. Siya ang tunay na Diyos. Agad-agad
mas matanda pa bago nag-formulate yung taga-Nicene. Bago sila naka-formulate nung kanilang Nicene Creed, ay eto na kaagad, nakatambad na sa atin na ito ang tunay na Diyos. Nakita nyo ba dyan sa versikulo na yan, na hindi ito makikita agad-agad. Kung tayo po ay pangkaraniwang tao, kung tayo ay walang divine, na hindi lang mag-a-assist sa atin, kundi talagang yung galing sa langit, papanawag muna sa atin bago magkiklik sa atin ang tamang posisyon ng ating Panginoong Hesus. At nakikita niyo ba yan? Tayo'y binigyan ng pagkaunawa. Naparito ang anak ng Diyos. Sinabi diyan, tayo'y binigyan ng pagkaunawa. Mga kapatid, kung hindi gagalaw ang Diyos una sa atin, kung hindi siya kikilos, kung hindi niya pagaganahin ang paggalaw ng banal na Espiritu sa atin, kahit anong tingin natin, kahit anong dinig natin sa Panginoong Hesus, hindi natin mapipick up kung ano talaga yung kanyang pinoportray sa kanyang sarili. Ang sabi dito, binigyan niya galing sa Diyos yung pagkaunawa, yung understanding, yung comprehension. Kapag tinignan natin ang Panginoong Hesus, merong ibibigay ang Diyos sa atin para makita natin kung sino talaga ang Panginoong Hesus. Amen? Sana all ay bigyan niya ng pag-unawa. At ito yung kanilang conclusion. Ito ang tunay na Diyos. Ito ang tunay na Diyos. Yung binasa natin kanina na Mateo 16, makikita po natin ang mga disipulo noong unang panahon. Kahit nasa gitna na nila, face to face, in the flesh, kaulayaw nila ang ating Panginoong Hesus, pero hindi pa rin sila nakatanggap ng divine perception. Hindi pa rin sila nabigyan ng nasa taas na inspirasyon, yung nasa taas na iluminasyon, na magliliwanag sa kanila. Hindi pa muna nagkiklik sa kanila dito sa Mateo 16. Kung babasahin natin ang verse 13. Nang dumating nga si Jesus sa mga sakop ng Cesarea ni Filipo, tinanong niya ang kanyang mga alagad. Bantayan niyo po itong mga alagad. Sila ay chosen. Tinanong niya sa kanyang mga alagad na sinasabi, ano baga ang sabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? Meron ba kayong rumor na naririnig? Meron ba kayong mga marites na nagkukwentuhan? Ano yung kanilang nasasagap? Ano ang sabi? Hoy mga alagad, sumusunod na kayo sa akin, kasama niyo ako. Ano ang naririnig ninyo na pag nakikita nila ako, ano ang sabi nila sa akin? Ano ang larawan na nakikita nila sa akin? Sabi sa verse 8, tignan nyo, hindi pa baga ninyo natatalastas? Sino yung kausap ng ating Panginoon? Hindi pa baga ninyo natatalastas?
Bakit ganon ang inyong pagtalastas? Hindi pa rin ninyo natatalastas. Inulit niya pa yan sa verse 15. O sa verse 11, ano't hindi nyo napag-uunawa? Ano't hindi pa rin nyo natatalastas kung ano ako? Ano ang identity ko? Bakit hindi pa rin nyo natatalastas? Naalala ko tuloy yung mga Pariseo na palaging sinasabi sa mga Pariseo, have you not read? Kasi expert itong mga Pariseo. Have you not read? Nagbabasa na kayo ng Biblia, pero hindi nyo pa rin naiintindihan, hindi nyo pa rin na uunawaan, hindi nyo pa rin natatalastas, yung definition, yung interpretation, hindi nyo pa rin natatalastas. Bakit kaya? Hindi pa ba nga ninyo natatalastas? At sinabi pa ng Panginoon sa atin sa verse 8, hindi ninyo naalaala ang 5 tinapay sa 5,000 lalaki? Hindi pa ba sapat ito para magpatunay ng na makilala niyo ako? Kaya minsan itong bersikulo na ito nagsasabi, kahit gumawa pa tayo ng milagro, kahit magpakain pa tayo ng 5,000 tinapay, hindi pa rin nila mauunawaan, hindi pa rin nila makikilala ang Panginoon. Hindi pa rin nila mararanasan ang Panginoon sa kanilang buhay. Hindi po assurance na kailangan makakita ng milagro. Maaring ano lang yun, enhancement, pero hindi po assurance na ang mga tao ay kikilala sa Panginoong Jesus. At sabi dito, merong yung divine interpretation. Etong mga alagad na ito, kaya hindi mag-click sa kanila, kaya meron pa ring cloud na nakatakip sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Hindi pa rin nila makita. Pero matutuwa tayo dahil eventually, later, sa buhay ng mga alagad, they will see Jesus as He is. Pero dito sa pagkakataon nito, ano ba yung purpose ng 5,000 mga tao na nabusog? Tapos, kinolekta nyo yung sobra. Tigi-tigisa pa kayo mga alagad na dala nyo yung malaking tikles. Bakol ang tawag dito, malaking tikles. Na 12 kayo na dala-dala nyo yung sobra na mga tinapay. Hindi pa rin ba nagkiklik sa inyo kung sino ako? Bakit kaya? At sabi sa verse 15, tinanong niya ang mga alagad. Datapwat, yung ibang mga tao, tinanong ko, datapwat kayo, mga alagad ko, sabi niya, ano ang sabi ninyo kung sino ako? Sino ako sa inyo, mga alagad ko? At makita natin dito sa verse 16, anong sabi diyan sa verse 16? Out of the 12 of his disciple, iisa lang ang nag-come up ng kanyang kasagutan. At sabi niya sa verse 16, sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo. Ikaw ang anak ng Diyos na buhay. Bakit si Pedro lang? Siya lang ang nakapagbigay ng exact na pakiramdam
naging tama yung senses mo, Pedro, nang ginamit mo ang iyong senses. Ikaw ang Kristo. Si Pedro lang ang nakasynchronize yung kanyang spiritual life kung ano ang tinutukoy doon sa Old Testament na maraming naghihintay na mga Hudyo na someday darating ang Mesaya. Siya ang mag-establish ng kaharian at yung analogy na kaharian na iniisip nila yung kaharian ni Haring David na magro-rule ang kapangyarihan ng Panginoon at si Pedro lang ang nakaayon yung kanyang pag-iisip na merong Mesaya na nasa harapan niya na, ang dakilang Mesaya na ito yung pinakahihintay niya dahil merong divine perception, yung divine perception ni Pedro na kanyang natanggap. Ito ang dapat nating kainggitan na naka-ayon, naka-accord yung kanyang pag-iisip kung ano yung skeleton ng Old Testament, na ito ang anino, na ito yung mga type ng ating Panginoong Hesukristo, naging realization mismo sa isip ni Pedro. At si Pedro lang, at sinabi sa verse 17, sumagot si Jesus. Ano yung sabi sa verse 17? Sumagot si Jesus sa kanya, sinabi, Pedro, mapalad ka. Pedro, mapalad ka. Kaya kung pwede nating ilagay yung pangalan natin dyan, Bobby, mapalad ka. O Evelyn, you are blessed. Ang pabor ng Diyos ay nasa iyo, Pedro. Kahit napapaligiran tayo ng anumang naglalakihan, nasa iyo ang pabor, Panginoon. Nasa iyo ang pabor, Evelyn. Tayo na mga nakikinig dito, kung nagtatrabaho na ang banal na Espiritu sa atin at unti-unti nang natatanggal yung mga clouded minds ng ating isipan at unti-unting nakikita natin kung who Jesus is, we are all blessed. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, blessed ka. At sinabi niya, mapalad ka. Bakit blessed si Pedro? Mapalad ka, Simon, sapagkat ipinahayag sa iyo ito. Sapagkat, tama ba? Hindi, nakalimutan ko yon. Sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo. Hindi laman. Hindi degree. Hindi, magaling ako sa comprehension na resulta ng pag-aaral natin sa eskwelahan, sa kakapakinig natin ng teacher, kaya yung ating mind na stretch na hanggang sa limit. Hindi ito galing sa sarili mong laman. Ano sinabi niya dito? Kundi sa aking Ama na nasa langit. Hallelujah. Yun ang tuwang-tuwa ako. Kung makikita natin who Jesus is, yung lahat ng anggulo ng ating Panginoon, yung kompleto na larawan ng ating Panginoon, He is the image of the invisible God. Siya ang naging salita. Kaya sinabi niya doon sa mga Hudyo na kausap niya, before Abraham, I am. At gusto niya na maging ang ating Panginoong Hesukristo,
Hindi siya nagkakamali ng kanyang representation ng kanyang sarili na siya mismo nagke-claim siya na I am the great I am. I am the way. I am the bread. I am the resurrection and the life. I am the living water. Throughout the gospel ng John, gusto niyang ipakilala ang kanyang sarili. Hindi siya nang magkamali kung ano ang representation niya ng kanyang sarili. And that is the very ground kaya siya na-crucify. Yung kanyang pag-present na He is who He is, who He was. Mapalad ka, Pedro. Nawa, katulad ni Pablo tayo, nawa, meron tayong Damasco na pupuntahan. Papunta tayo doon, mag-iinuman tayo ng alak, o papunta tayo doon, nagagawa tayo ng mga masasamang bisyo. Papunta tayo doon. Si Pablo, papunta siya doon para sa patayin yung mga tagasunod ng Panginoong Hesukristo. The heinous crime ay doon papunta si Pablo, pero God interrupted him. God intervened to him para yung divine perception ma-install sa kanyang buhay. Amen. Para makita nila kung sino ang ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, nakasalalay po dyan ang ating kaligtasan. Yung tamang pagtingin natin sa Panginoong Hesukristo. Yung level ng ating assurance. Yung bang sigurado ako na ako ay ligtas. Meron akong katiyakan, pihugid yung aking katayuan na alam ko na ako ay secure, ako ay confident. Diyan po nakasalalay yung ating katiyakan, yung kung gaano kataas yung ating level ng kaligtasan, yung tamang perception natin sa ating Panginoong Jesus. Mga kapatid, kung ito lang side ang nakita nyo, questionable ang ating kaligtasan. Dapat both sides makita natin who Jesus is. It is vital. Vital po yan sa ating kaligtasan. Gaano niyo po kakilala ang Panginoon? Yan po ay, meron pang ibagong English, pivotal sa ating kaligtasan. Ito ay critical sa ating kaligtasan. Kung gaano nating kakilala ang Panginoong Jesus. It is vital. Yan ang magdedetermining factor. Mga kapatid, nawa i-treasure natin yung ginawa ng Panginoon sa atin. Pwede nating ipagyabang yan. Si Pablo, di ba? Sabi niya, hindi ako nagyayabang kung ano yung naging Pasko nung ako ay mga Pariseo. Hindi yun ang pinagyayabang niya. Masugid siyang Pariseo. Hindi yun ang pinagyayabang niya. Ang pinagyayabang niya, yung pagkakilala niya sa ating Panginoong Jesus. Yun ang kanyang binubos sa kanyang buhay. Kilala niya ng husto ang ating Panginoong Jesus. Mga kapatid,
Sinabi ko po ito dahil ito yung timely na dapat i-instill sa ating mga buhay. Huwag nating itikom yung bibig natin. Iparamdam natin who Jesus is. Maring hindi ko sinasabing makipagdebate tayo. Ilahad natin. This is what the Bible said. Sabi sa 2 John 2:9, sabi doon ng ating Panginoon, kasama niya ang mga disipulo, Panginoon, anong gusto mo? Bunutin ba natin yung mga damo doon sa gitna ng mga trigo? Nasa gitna tayo ng napapaligiran tayo ng damo. Pero sinabi ng Panginoon, hayaan mo lang sila. Basta ikaw, mag-concentrate ka sa pagiging trigo mo. Cultivate mo, alakasin mo yung pagiging trigo mo. At dito sa 2 John, chapter 1, verse 9, meron po sinasabi dyan, ang sino mang nagpapatuloy at hindi nananahan sa aral ni Kristo, ano yung pinoportray ng ating Panginoong Jesus? Ano yung pagpapakilala niya sa kanyang sarili? Ano yung binulatlat niya sa atin, who He is? Ito yung aral ng Panginoong Hesukristo. Ito yung dinadala natin magmula pa nung 1,700 years ago, 325, na ito ang kanyang revelation sa atin. Ito ang aral ni Kristo. Ang hindi kinaroroonan ng Diyos, ang nananahan sa aral ay kinaroroonan ng Ama at gayon din ng Anak. Huwag nating kakalimutan ang aral ng Panginoong Hesukristo. Kapag ang aral ni Kristo ang ating pinanghahawakan, katulad ni Pedro, sabi niya, blessed are you, Peter. Your spiritual life, your mindset is synchronized to what Old Testament has established. At ito ang aral ni Kristo, ang nananahan sa aral na ito ay kinaroroonan ng Ama at gayon din ng Anak. Amen? Manatili tayo sa aral ni Kristo. Sabi pa sa verse 10, kung sa inyo'y dumating ang sinuman, kumatok sa bahay ninyo, at hindi dala ang aral na ito, ano daw ang sabi? Huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay. Huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay. Huwag ninyo siyang batiin. Mahalin natin sila, pero huwag nating tanggapin sa ating. Maring ito ay figuratively speaking. Maring ito ay literal. Pero wag natin ikatuwa sila. Ang dapat nating sabihin sa kanila, kaawaan natin sila dahil yung nangyari sa atin, hindi pa nangyayari sa kanila. Kung nangyari na, yung nangyari sa atin, yung nangyari kay Pedro, nangyari na sa atin, at yung nangyari sa atin ay nangyari din sa kanila. Hindi problema. At kahit gaanong yaw-yaw natin sa kanila, kung hindi pa nangyayari yung dapat mangyari sa kanila para mag-click sa kanila ang banal na kasulatan, ay hindi mangyayari. Kahit gaano pa tayo kagaling mag-explain. Kaya ang prayer natin, Panginoon,
Buksan mo po yung kanilang mga mata. The complete revelation of Jesus Christ is prerequisite for salvation. Ipag-pray natin sila at according sa ating effort na pwede nating igawin, sabihin natin, Jesus is God. Diyos si Jesus. Ayaw mong tanggapin, wala akong magagawa. Ito yung malinaw na sinasabi ng banal na kasulatan. And I will not entertain you kung ayaw mong gawin ito. Mawit po tayo, sabi dito sa awit, tutulungan tayo ni Joel. You were the world at the beginning. Kung alam niyo po ito, ay kantahin natin. You were the Word, and the Word became flesh. You are one with God, the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. Tulungan ako ni Joel. You were at the beginning, one with God, the Lord Most High. Your hidden glory. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. Now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us. You didn't heaven without So Jesus, you brought heaven down. So Jesus, you brought My sin was great. heaven down. My sin was great. My sin is great. Your love Your was love is greater. What could separate us now? What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. It could not hold us. Meron po kayong kopya. Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life. You have no rival. again. You have no rival. Tumayo po tayong lahat. You have no equal. Now and forever, God, you reign.
powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing compares to this. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. Ang sabi ng ating Panginoon, Name of this King of Kings, this Lord of Lords, meron siyang sinabi, He is the name above all names. Meron siyang sinabi, sabi niya, come. Have you heard it? Come. Come unto me all who are weary and heavy laden. Nagaanyaya po siya. This King of Kings. Have you seen Him? Come. Come. Lumuhod po tayo sa King of Kings. Ihandog po natin ang ating sarili. This deity. This wonderful name. This powerful name. Kaya, kung nararamdaman nyo that the Holy Spirit is working in you, this is the work of God. This is not my doing. This is God's job. This is God's doing. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Now and forever, God, you reign. yours is the kingdom. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. Powerful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is, nothing can stand against. What wonderful name is, the name of Jesus. And his name shall be called Wonderful, Prince of Peace, Almighty God. My peace I give unto you, not the world that giveth. It is His peace. His peace ang kanyang ibibigay sa atin. Ama, we will worship you. We will adore you. You have all our love. Ikaw lang ang aming mamahalin sa aming buhay. Tataas ka namin, Panginoon. Wala nang hihigit pa sa iyo. Lord,
We saw you. Thank you, Lord. We experience you. For many decades, we have experienced your Godship, your deity. You are the King of Kings and Lord of Lords. We honor you. And now, tingin po kayo sa akin. The Lord bless you.